nangangahulugan ng pagsunod sa Kanya. Hindi na nangangahulugan ng pagtulad sa Kanya, kundi tatanggapin siya. Maging bahagi ng iyong katawan, maging bahagi ng iyong pagkatao, maging bahagi ng iyong pag-iral sa magitan ng pagkain. Sapagkat sabi ni Jesus, ako ang tinapay, ang pagkain bumaba sa langit, at ang sino mang kakain o tatanggap nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng mga dalawasa sa Biblia at ng ating mga teologo, yung nangyari sa lumang tipan na kung saan ang mga Israelita ay kumain ng mana sa ilang, nagdali ba yan? Yung sila yung tumakas na sa Egypto, pinaalis na sila, tapos sila yung dinala ni Moises sa disyerto. Abay, nung makailang panahon doon, pahit-ikot na sila, ay nagutong, ay sinisi si Moises. Abay, kami inilabas mo na kayo ito, dinala mo kami dito sa disyerto, at tapos kami mo na ipugutumin mo lahat. Aba, hindi mo pwede yan. Sabi ni Moises, Yahweh. Pinausap si Yahweh. Ay, nagreklamo mo kami, gutom na daw. Ay, sabi niya, huwag ka mag-alala. Sa umaga, pag-isip ninyo, mayroong mana. At yun ang tinapay na bumaba sa langit sa ating mga Israelita. Sa bagong tipan, natatanda niyo na marami ang sumunod kay Jesus. 5,000 ang mga lalaki, hindi pa binilang ang mga bata at matatanda. Tapos doon naman sa isang version, 4,000 naman. Ay isipin niyo kung 5,000 ang mga lalaki, ay hindi pa rin binilang ang mga babae. Ay mas marami pa ang mga babae. Tingnan niyo may dito sa ating kapilya. Mas marami ang babae kaysa mga lalaki. Asa mga lalaki yan dito? Mga nagbuhan na ginawa mo yan. Ang Iglesia ni Cristo, mag-Muslim na. Ang dami puro babae. Parang 2:1 eh, no? Ay, lalaki ang binila. 5,000. Di ba pinakain na Jesus ng 5 tinapay at 2 isda? Katulad ng nangyari sa ilan na sila yung kumain ng tinapay na mula sa langit. Yung 5,000 pinakain na Jesus ng tinapay. Pagkatapos niya ito, diyakin, nagpasalamat sa Diyos, pinagagihan niya, binigay sa mga sumusunod sa kanya. At tumuloy ang muna. Binigyan niya Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa langit, pinagagihan niya at ibinigay sa kanyang mga dagal. Yun ang pagkakaroon na sakramento na Eucharistia. At ngayon ay siya natin ginagawa. Kaya nga, ang tinapay, si Jesus na nagbibigay buhay ay ating pagsasalusaluhan sa Eucharistia ito. Kaya nga sa tubig kayo sisimba, dapat kayo tatanggol ng komunyon. Ha? Yun dapat ang purpose. Bakit kayo sisimba? Kasi gusto kong tanggapin si Jesus. Kaya nga sa pagtanggap natin kay Jesus, linggo-linggo o araw-araw kung kayo masipag magsimba, gawin karapat-dapat ang sarili para kay Jesus. Kaya nga mayroong pagsasakripisyo at mayroong pagkukumpisan. Sapagkat pag tinanggap mo si Jesus, dapat ikaw ay nasa estado na biyaya ng Diyos. Gawin karapat-dapat ang ating sarili sa pagtanggap kay Jesus. Dapat ikaw ay nasa state of grace. Kaya mayroon yung Eucharistic fasting. At pagkatapos, hindi lang yun. Abay, gawin mong napupuspos ka ng grasya, ng biyaya sa pag-simba mo. Hindi yung bago ka pumunta sa simbahan, inaway mo muna lahat ng iyong kapitbahay, inaway mo yung kasama sa bahay, at pagkatapos sabi, dyan mo na kayo magsisimba, pinagkakasala sa inyo. Yung pala yung magsisimba, umiwas ka muna sa pagkakasala,